May kwenta ba talaga ang ceramic coating o mag-PPF ka na lang? Yan ang madalas na tanong ng mga motorista o kahit nakakotse ka, napapaisip ka rin dyan. Maikling sagot para sa maikling tanong, walang kwenta ang ceramic coating. Pero kung gusto mo ng mas mahabang sagot, tara samahan nyo muna ako sa ride na to. And we are back with another video. For today, pag-uusapan lang natin kung may silbi ba talaga ang ceramic coating o mag-PPF ka na lang. Pero magfo-focus tayo mainly sa ceramic coating kasi yun yung pinalagay ko. Gas check 1 bar. So kailangan natin magpa-gas muna dito siguro sa may Osmeña, tapos Loton papunta ng McKinley. Pag-gas muna tayo, Petron. Hindi na, lumagpas na eh. Tinamad. Ay, ito pala, bagong Shell. Ano ba yan? Mamaya mawalan ako ng gasolina. So, konting throwback lang. Sa mga hindi nakakaalam, parehas ko nang napalagay ang PPF at saka ceramic coating sa motor natin, sa ating XSR 900. So, baka kasi isipin nyo, hindi ko pa na-experience, nire-review ko na. Grabe, ang dami pa rin kotse. Minsan nakakalain mo rush hour lang yung traffic dito sa Metro Manila. Pero hindi eh, malala na talaga. Sobra-sobra na yung vehicles dito. Mapa motor at saka mapa kotse, sobra-sobra na. Tignan nyo, time check 1:11. Pero sobrang dami, may mga truck pa. Isipin mo, akalain mo parang walang bumabiyahe ng gantong oras. Hindi rin eh. Kaya motor is the key. Kahit pa paano, di ba? Mas mabilis tayo. Mapa ADV o mapa XSR 900, sigurado makakasingit ka. So pagas muna tayo dito, tapos tuloy natin yung kwentuhan natin. Napanood nyo yung ano, yung motor nilagyan ng diesel, tapos parang kasali siya sa Ironman. Nakalimutan ko kung anong motor yun eh, pero umay na umay siya, nilagyan ng diesel. So kailangan talaga kapag nagpapagas tayo, dino-double check natin eh. Tapos lagi nyo alalahanin na dapat pinapakita nila yung placard o kung ano man tawag dyan, para ma-confirm na yun yung ilalagay nyo. Mas mahirap yan sa atin kapag nagka loko-loko. Ang hirap tanggalin yan, sobrang hassle. So malamang hindi nyo na natapos yun. Full tank na. So yun nga, unahin na natin ang PPF. Sa mga hindi nakakaalam, siguro lagay ko na lang din yung thumbnail ng video na kung saan ko ni-review yung PPF na pinalagay ko. Pero basically nagpalagay ako ng PPF noon sa South Foil Parañaque. Ang problema dito sa South Foil Parañaque, sila ang problema, hindi yung product or hindi yung PPF. So hindi ko alam kung pangit yung ginamit nilang PPF, pero ang sure ko, hindi sila marunong mag-install. Sorry, pero kailangan ko na sabihin dito yon para maiwasan nyo na rin, lalo na yung mga taga Parañaque dyan. Baka isipin nyo magpagawa dito sa shop na to, ay highly not recommend. Sorry. So yung PPF, mas maganda talaga yan kung maayos ang gagawa. Mas maganda talaga yan sa ceramic. Yun ang maikling sagot dyan. So if you have the budget, may kilala kayong shop, may alam kayong shop na mas maganda or magaling gumawa, PPF na kayo. Huwag na kayo masyado mag-isip. Yung plastic na nilalagay nila, yan yung kapal ng protection na makukuha nyo sa motor nyo. Unlike sa ceramic coating, papahid-pahid mo pa, antay mo pa mag-harden. In short, ang naging issue ko sa PPF dati nung pinalagay ko, yung installer hindi talaga marunong. So ngayon, bakit tayo napunta sa ceramic coating? Ito naman, highly recommended na shop, maayos talaga. Lagay ko dito yung Facebook page nila, Wet Monkeys. So inquire kayo sa kanila kapag natripan nyo dahil dito. So ang ceramic coating, napunta ako dyan kasi mas mura. Tapos nag-alangan na ako eh.
after nung issue ko sa PPF, parang nag-alangan na ako na kailangan pa ba talaga lagyan ng protection to, o nasa sa atin naman yung pag-iingat. Wala naman akong issue doon sa shop na Wet Monkeys, maayos sila gumawa, maganda. Pero for me, ang paglagay ng ceramic coating hindi sulit in general. So may mga papakita ako, siguro isisingit ko na lang dito sa video na to. Hindi ko alam kung paano pero papakita ko sa inyo kung bakit. So sa mabilisang kwento, nung nagpalagay ako ng ceramic coating, siguro mga 6 to 8 months yung tagal niya, nagkaroon ako ng isang sobrang liit na scratch dito, na kapag hinawakan mo ng daliri mo, mararamdaman mong medyo nakauka siya. So hindi siya yung hair scratch lang kung tawagin. So nung binalik ko yung motor, kasi kailangan na ng booster yung tawag nila, na parang maintenance siya para sa mga ceramic coating. So nung binalik ko, sabi ko, kuya, itong maliit na scratch na to, kaya ba tanggalin? So mabilis yung sagot niya, kaya yan sir, konting buffing lang yan. So syempre parang, uy, baka yun yung epekto ng ceramic coating, di ba? Kahit nasabihin mong maliit yun, iba pa rin kasi kapag yung makinis na makinis yung motor natin, di ba? Inalagaan natin yan So ayun, after nila gawin, pagkabalik ko at saka pagka-check ko, nandun pa rin yung maliit na gasgas. So for me, kung hindi na poprotektahan ng ceramic coating yung ganun kaliit, parang wag na lang. Kasi anong silbi ng ceramic kung yung ganun kaliit at ganun kaliit na scratch hindi niya nasasalba, 'di ba? Ibig sabihin, tangke mo pa rin ang sumasalo ng kahit anuman. Hindi ko nga gusto ko nakuha yun Hindi naman ako lalagay ng mga susi dito. So, napakaliit lang, hindi nga makita dito yung sa GoPro Kailangan ko pa talaga hanapin. So doon ko nasabi na walang kwenta ang ceramic. Na yun nga, kapag kinumpara mo sa isang PPF, kahit na siguro yung PPF sobrang nipis lang na product, at least alam mo yon, yung parang plastic envelope sa school na yun yung kapal na magsasave sa'yo. So for me, walang kwenta. By the way, gamit na nga pala natin ang ating bagong mic na taga 850 from Racing Boy. So shoutout to Racing Boy at saka Memory.ph sa napakagandang product. Solid. Papagas ka tapos sasayangan mo yung gas, no? Ay. Pero wala yung kapalit kasi sobrang sarap Yung feeling na sumasampal sa iyo yung hangin. Wala, yun talaga yung kapalit. Kailangan lang gumastos. McKinley West. So akyat muna tayo dito sa building. Ibalik ko lang tong laptop ko, tapos balik tayo sa ride. Okay, so nabalik na natin yung laptop. Gusto ko yung nagvlog na talaga ako dito sa office. Inom muna tayo, tapos ride na ulit. Okay, so ganun lang, pauwi na tayo. Sayang ulit ng gas. So punta tayo dito sa Maliwanag kasi may gusto ko pakita sa inyo bago tayo umuwi. Ay, third gear pala ako. Okay, so pakita ko muna yung gas-gas na sinasabi ko na sobrang liit lang. Ewan ko kung mahagip ng GoPro, pero ito siya Sana nakukuha ng GoPro. So ayan, kapag kinakaskas ko ng ganyan, ramdam siya. So ganyan lang kaliit, hindi pa nakuha ng ceramic coating. So again, ceramic coating, walang kwenta.
if you have the budget, tapos meron kayong alam na shop na maayos para mag PPF, definitely go for the PPF. Yung mga gantong curve daw pala, eto, hindi to nababalutan ng isang buo ng plastic. So kung magpapa PPF kayo, be ready na magkakaroon ng cut dito. So ibig sabihin hindi siya continuous pagdating dito pababa. So may gupit yan, may putol yan, tapos idediretso dito. Mag-upload ako, magsisingit ako ng mga picture na kung paano ginawa ng Paranaque South Foil. Pero sa kanila kasi sobrang bano na hindi nila nagawang seamless yung pagkakadugtong dito. Actually sobrang kitang kita mo yung gap na parang sobrang, imbis na walang gasgas, lalong nagkaroon ng mukhang gasgas yung kotse natin. Tapos meron silang mga bubble. So dapat walang ganun kapag maayos mag-install. Ito rin, hindi ko alam kung ano to, pero parang vent, no? Vent ata. So ayan, ginupitan yan, kinat yan ng pabilog. Hindi rin nila nakuha ng maayos. So kaya kapag PPF ang napili nyo, make sure na maganda yung shop na makukuha nyo. Kasi kung hindi, baka ma-disappoint lang kayo. For me kasi kahit nagkaroon ng protection yung motor ko nung pagkapalagay ko ng PPF, sabi ko parang bakit ganito? Imbis na makinis pa yung bike, wala pang isang buwan, parang nagkaroon na ng mga kung ano-ano. So hindi ko siya nagustuhan. So yun lang, gusto ko lang i-share kasi nung ako nagpalagay ako, nalagay na, nakita ko na yung cut bago ko search na ganun pala yung itsura. So for me medyo na-OC ako nung hinahawakan ko to. May gap. So parang medyo pick your poison na rin. Pero kung nasa iyo yung budget, tapos yun nga may alam ka, then go for PPF talaga kung protection yung hanap nyo. Okay. So ngayon uwi na tayo, ride na lang. Siguro McKinley Road naman tayo pa uwi. So parang binaliktad lang natin yung daan natin nung episode na pumunta tayo dito. Sarap sir. Naku, may nag-u-turn na nang ginagawa mo. Bawal mag-U-turn dito. Mga ganong driver yung alam mong walang pakialam na nakakainis. Kasi minsan okay lang naman maging gets ko na may mga nagiging pasaway. Kunwari bawal mag-U-turn, mag-U-turn, mag-hazard. Sabihin nila 5 minutes lang kuya, pero parang nakapark na doon. Gets ko yon, sige intindihin natin yon. Pero yung gagawin mo yon na nakakaabala ka ng iba, pinapakita nun yung totoong karakter mo na wala ka na talagang pakialam, di ba? Kita nyo kanina yung pag U-turn niya, sobrang dami niya naharangan, both lanes, pinilit niya. So yun yung mga nakakainis. Mukhang hindi maganda tong daan na napili natin. Traffic. Well, kung ganyan, I guess we can end the video here. Sana nakapulot kayo ng konting tips at saka rason kung bakit hindi kayo magpapalagay ng ceramic o PPF kung ano man napili nyo. So sana nakatulong ako sa video na to. So sa mga nanood, again, thank you very much for watching. Please don't forget to like and share. And syempre, subscribe na rin kayo sa ating channel para umabot na tayo ng 1K. Konti na lang, nasa 800 na tayo eh. So, konting kembot na lang. Ride safe everyone. Peace.